Sobrang sakit ng ulo ko. Hindi naman ako naglasing kagabi pero daig pa ng hangover. Yung nararamdaman ko. Hinampas ko ang ulo ko sa pagbabaka sakaling matabunan nun. Yung sakit na nararamdaman ko. Pero walang talab. Namamalipit na ako sa higaan. Tang na. Kung ito pala ang kapalit. Nang inumin na yon, hindi na ako iinom nun. Ang sakit talaga. Narinig ko ang pagkatok sa pinto ng kwarto ko. JD. Boses ni Tita Gemma. Bangon na. Tatanghaliin ka sa school. Sige po. Sagot ko. Pinilit kong bumangon kahit halos dumikit na yung ulo ko sa unan ng kama. Naglakad. Ako papunta sa banyo at dun ko naramdaman ang bigat ng katawan ko. Para akong pagod at magkakasakit. Napaupo ako sa kama habang hinihilot ang ulo ko. Kingi na. Meron akong bigla na alala. Kagabi habang nagsasayaw ako. Parang nakita ko siya. Parang nakita ko yung hari ng mga demonyong ulupong. Nakatayo sa gitna ng mga nagsasayaw at titig na titig sa akin. Impossible. Epekto lang siguro nung ininom ko yun. Ano namang gagawin niya dun sa King's Ground? Hindi naman siya party animal. Pinilit kong makakilos ng maayos. Dumiretso ako sa banyo at naligo. Baka sakaling mahimasmasan ako at mawala ang sakit na nararamdaman ko. Matagal din akong nagbabad. Dahil sa bagal ng kilos ko. Matapos maligo at mag-ayos, lumabas na ako. Si Tita Gemma ang una kong nakita na nasa sala. Papasok ka na? Tanong niya. Hindi po. Pauwi po ako. Pauwi. Baka po kasi malate ako. Palusot ko. Nagnod siya habang nakangiti. Ingat ka. Hindi na ako sumagot at naglakad na palabas ng bahay. Kita ko sa mga mata ni Tita ang pag-aalala sa akin. Hindi ko siya masisisi, lumayo na kasi ang loob ko sa kanila. Matapos ang nangyari, umalis na din pala si Lola sa bahay. Hindi na daw siya nagpaalam sa akin dahil wala pa ako nung ihatid siya nila kuya. Nakakalungkot na umalis siya nang hindi pa kami uusap tungkol sa pagsampal niya sa akin. Lagi siyang may paliwanag sa akin tuwing nasasaktan niya ako. Gusto ko pa ring marinig. Yun sa kabila ng nangyari. Ayokong magkaroon ng sama ng loob sa kanya. Dumaan muna ako sa butika para bumili ng gamot. Masakit pa rin kasi ang ulo ko. Painkiller po. Sabi ko sa tindera. Yung sa ulo. Nagnod siya habang nakangiti. Sandali niyang kinuha yung hiningi ko. Habang naghihitay na patingin ako dun sa magkasintahan na patuloy sa pag-uusap habang nagbabayad ng binili. Kiyahe. Hindi rin kayo magtatagal. Niloloko ka lang yan ate. Bumalik yung tindera dala yung binibili ko. 17 oras 50 minuto po. Meron pa pala di. Sabi ko. Ano po yun? Gamot sa durog na puso meron kayo? Seryosong tanong ko. Halata ang pagtataka at pagkailang sa kanya. O wala po. Gamot sa broken-hearted. Wala din po. Gamot sa taong malapit ng mabaliw dahil sa sakit, meron kayo. Bahagya siyang natawa habang umiiling. Tinawanan ako, gago ata. Naglabas ako ng pera at inabot sa kanya. Walang saysay na butika. Kaya nga butika. Kasi bilihan ng gamot tapos wala silang gamot na hinahanap ko. Magsara dili kayo. Matapos makuha yung binili at sukli ko. Dumiretso ako sa minimart. Bumili ako ng tubig at pagkain. Hindi pa kasi ako nag-aalmusal. Habang kumakain, may naupo sa bangkong kaharap ko. Todo smile pa ang gago habang nakangiti sa akin. Ang tindi ng sibangot mo. Bati ni Percy sa akin. Buti na lang gwapo ako. Anong connect? Ayos din sa kakapalan ng muka ang isang to parang habang tumatagal lalong lumalala. Dapat yata ipatingin ko na siya sa doktor baka maging baliw ay hindi. Baliw na nga pala talaga siya. Ready ka na? Tanong niya sa akin. Saan? Sabi na nga ba hindi ka nakikinig kagabi? Sabi ko sa'yo papasyal tayo. Medyo inis.
Nasabi niya. Wala akong maalala na may sinabi siyang ganun. Saan naman tayo pupunta? Inis siyang nagkamot ng ulo. Amusement park. Parang ayoko. Meron lang kasi akong maalala sa lugar na yun. Mas gusto kong magpunta sa ibang lugar. May pasok ako. Kwaring palusot ko. Kwari ka pa, hindi ka naman nag-aaral. Diretsong sabi niya na nagpainis sakin. Gagong to. Aga-aga, gagalitin ako. Nalaman mo. Inis na tanong ko. Siyempre. Ako pa. Sagot niya at kumindat. Malamang dahil kay David. Sira ulong yun. Bakit pati yun kailangan niyang i-report? Kakaasar. Feeling ko tuloy lahat ng kilos ko bantay sarado. Inirapan ko na lang siya at pinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos uminom ng gamot, nagpahinga muna ako sandali. Baka kasi lalong sumakit ang ulo ko dahil sa kabaliwan. Nitong isa, mabaliw din ako kagaya niya. Nakapangalo mababa ako habang nakatingin sa labas. Nakakabore ang mga ganitong araw. Kasi hindi naman ako pumapasok. Wag lang talaga kaming magpang-abot ni Kuya. Angelo, tepoklamok ako dun. Alam ko namang nakakarating sa kanya yung mga ginagawa ko sa school. Lalo na yung hindi pagpasok sa klase. Maswerte lang talaga ako dahil hindi ko pa siya harap. Andito na siya. Sabi ni Percy kaya napatingin ako sa kanya. The who? The who? Sino? Bago pa niya masagot ang tanong ko, tumunog ang bell sa pinto ng mini-mart. Indikasyon na may pumasok o lumabas. Lumipat ang tingin ko doon at unti-unting pumasok ang isa sa sinisisi ko sa mga nangyaring problema sa akin. David, na may socialing instinct. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ko paglapit niya. Napayo ko siya at agad na nag-iwas ng tingin. Pero aaminin ko, nakahinga ako kaunti. Akala ko kasi si Kuya Angelo, buset kasi tong Percy na to sinasabayan yung. Iniisip ko. Relax. Masyado kang hot. Sabi ni Percy at tumayo. Tinapik niya sa braso si David. At tinanguan. Naupo si David sa harap ko pero nanatiling masama ang tingin ko sa kanya. Damhin mo. David, damhin mo. Kung pwedeng lang talaga magpakabit ng laser sa mata matagal na kung meron. Kulang yung salitang galit para sabihin ang nararamdaman ko. JJ. Tawag niya sa akin. I want to apologize. Hindi ko na pinatapos ang sasabihin niya. Agad akong tumayo para iwan siya pero mabilis ang kamay niyang humawak sa akin para pigilan ako. Please, Jay. Listen to me first. Pakiusap niya. Ayokong makinig. Panibagong kasinungalingan lang ang sasabihin niya. Hindi na ako maniniwala. Tapos ano? Gagamitin mo yung pagkakataon para lokohin na naman ako. Galit na. Sabi ko. Wala akong dahilan para gawin yun. Mahinahong sabi niya. Natigilan ako. May punto siya doon, wala na nga naman siyang dahilan. Unless gusto niyang makuha ang kapatawaran ko. Sinubukan kong bawiin ang braso kong hinawakan niya para pigilan niya. Kaya lang, hinigpitan pa niya ang hawak sa akin. Bitaw. Sisigaw ako. Banta ko. Tinignan ko yung paligid at kung tutuusin kami lang ang tao dito maliban dun sa dalawang crew ng mini-mart kaya kung sisigaw ako wala ring saysay. Look. I'm sorry. I'm sorry if I kiss you. Shootangin names. Para akong sinampal sa sinabi niya. Bakit kailangan niya pang ipaalala yun? Isa yun sa dahilan ng sakit na nararamdaman ko. Bumalik ako sa kinaupuan ko kanina sa harap ni David. Malungkot ang mga mata niya. Habang nakatingin sa akin. I'm sorry for everything. For lying to you and for kissing you. Panimula niya. I know you won't accept it, but I'm willing to take a chance. May mga tanong na namumuo sa isip ko simula ng gabing yun. Kaharap ko na ang pagkakataon at gusto kong masagot yon. Kagaya nga ng sabi niya, willing siyang
Take ng chance, kaya alam kong willing din siyang sagutin ang mga tanong ko. Huminga ako ng malalim para alisin muna ang ibang gumugulo sa isip ko. Tinignan ko. Siya ulit direkta sa mga mata at nagtanong. Bakit mo ko hinalikan? Bakit nga ba, David? Evis did kiss her that night. Maybe because of her eyes that keeps crying. Maybe because of her lips that she keeps biting. Maybe because take advantage of the situation. Maybe because I want her. Puno ng panunumbat ang mga tingin niya sa akin ngayon. Para bang sinisisi niya ko sa nangyari ng gabing yun. Pero kung tutuusin ako talaga dapat ang sisihin. Hindi ako makasagot. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya. May gusto ka ba sa akin? Sunod na tanong niya. Yes, I do. I wanted to shout that out, but I won't because I can't. Sandali akong tumingin sa ibang direksyon bago siya muling harapin. I don't. Sagot ko habang nakatingin sa mga mata niya. Wala akong gusto sa'yo. Bakit mo ko hinalikan? Galit na tanong niya. Because if freaking like you and I'm starting to fall for you. Kailangan kong sagarin si Kiefer para lumabas ang totoo. Kissing you is what? Hindi ko maintindihan. Putol niya sa sasabihin ko. Niloko lang ako ni Kiefer. Hindi niya ko mahal. Kaya paano siya nasagad sa galit dahil sa ginawa mo? If you only knew. Nagkibit balikat ako sa sinabi niya. But it makes him angry. Sandali siyang tumahimik at parang nag-isip. Galit na galit si Kiefer ng gabing yun. Kulang na lang patayin niya ko dahil sa ginawa ko. Ganon din ang galit niya kay Kit nang nalaman niya ang totoo. Muntik pang makoma dahil matagal bago nagising. I'm really sorry, Jay. Hindi talaga kami sumali sa plano na iyan because we don't know you that time. But we keep everything as a secret and hide it from you. Paliwanag ko. I still remember the day that came back. Matapos ang naging gulo sa pagitan ni JJ at Freya, bumalik na ako sa regular class noon. Flashback. Sino? I ask. Si JJ. Sagot ni Drew. May pustahan kami. Gusto mo sumali? That girl. I don't think that this is a good idea. Especially that JJ helps me. I did save her from the bucket of mud and worms but still owe her a lot. I'm not interested. Sagot ko at dumukdok para sana matulog but someone poke me. What? Aano kay Cassidy? Nautal na sabi ni Sin habang pinagtatagpo ang dalawanag. Hintuturo. May tatanong sana ako. Dumiretso ako ng upo at nag-cross arm habang tinignan siya. He has this childish mannerism again. Payag ka ba dun sa plan nilang saktan si JJ? Halos pabulong niyang tanong. Alam kong ayaw niyang marinig ng iba ang sasabihin niya. Tumayo ako at binitbit siya. Sa kwelyo sa batok. I'm taller than him, so it's easy for me to carry him like you. Papi. Dinala ko siya sa gilid ng room sa ilalim ng puno. Mahihirapan kaming mag-usap doon. Kaya dito ko siya dinala. Aaray naman. Reklamo niya. Anong gagawin natin dito? Mag-uusap. Diretsong sagot ko. Hindi ako payag sa plano nila. But can't do anything about it, T. Kasi, naaawa ako kay JJ. Sabi niya habang nakapout. Wala tayong choice. Sinapian na naman kasi ng demonyo si Kiefer kaya wala tayong kontra sa gusto niya. Anong gagawin natin? Taka ko siyang tinignan. Natin? Against ka din naman sa plano, di ba? Sabi niya habang namimilog ang mga mata. Kaya gagawa din tayo ng plano. Tapos para tayong bodyguard ni JJ o kaya detective, blah blah blah. Imagination mo ang limit. Hindi na ako nakapagsalita sa dami ng sinabi niya. Meron pa siyang nalalaman na insiri. At marami daw siyang insiri gadgets. Napapailing na lang ako dahil sa inaasta niya. Look, Sin. Wala tayong magagawa. Pwede tayong hindi sumali sa plano pero hindi
rin tayong pwede nang magsalita. Babalikan tayo ni Kiefer kapag nakialam tayo. Paliwanag ko. Bumagsak ang balikat niya. Gusto ni Kiefer kuhanin ko tiwala ni JJ tapos. Alamin ko daw ang kwento niya. Malungkot niyang sabi. Gagawin mo naman? I don't know. Sin can't disobey Kiefer. He can't even fight back. Kung ako lang kaya ko ulit na. Makipag-away sa kanya pero ang isang to, sa liit niya baka sipain lang siya tapos na. Ang laban. Hinawakan ko siya sa ulo at bumalik na sa room. Sumunod naman siya sa akin. Pagpasok sa loob nagkakagulo sila. Bibigay din yan. Kiefer pa. Mayabang na sabi ni Felix. Paano kung hindi? Mukhang tigasin. Sagot ni Denzel. Basta ako 1,000, bibigay din sa kama yan. Sigaw ni Rory. 2,000 sa akin. Gatong ni Edrix. 1,500, hindi bibigay yan. Singit ni Drew. Kagaya pa rin ang una pusta ko. Sabi ni Eman. Napapailing na lang ako. Pinagplanuhan na nga, pinagpustahan pa. Ngayon pa lang. Naawa na ako kay JJ. Ano na lang mangyayari sa kanya? End of flashback. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari. Kung alam ko lang na ganito kasakit. Para sa kanya. Kung alam ko lang. Sana nilabanan ko si Kiefer. Sana sinabi ko na. Ang totoo noon pa. Sana pinagtanggol ko siya sa buong section E. Hindi ko alam. Panimula niya at huminga ng malalim. Hindi ko alam kung kaya. Kitang patawarin. Napayuko ako. I knew it. Pero I look up at her. Ayokong magsalita ng tapos. Siguro hindi ko pa. Kaya ngayon pero baka di. Pinilit niyang ngumiti. Sa mga susunod na araw, linggo. O buwan, mapatawad din kita. Those words are enough. She's still the soft-hearted girl that we knew. She's still our JJ. May kinuha ako sa bulsa at inabot sa kanya. It was an invitation from Sin. Tinignan niya ako sandali bago buksan yon. Birthday party. Muli niya akong tinignan. Ano to? Children's party. Bahagya akong natawa. Pambata kasi ang disenyo ng invitation ni Si. No, it's S.S. birthday party. Feb 14 na and he wants you to be there. Sinabi ko kasi sa kanya na magkikita kami. Gusto niyang sumama pero pinigilan ko. Siya. Baka kasi hindi kami makapag-usap ng maayos dahil sa kanya. Kita ko ang paglungkot ng mga mata ni Jay. Sigurado akong nami-miss na rin niya si Sin. Hindi ko alam kung makakapunta ko. Sabi niya at tinangkang ibalik sa akin ang invitation pero pinigilan ko. You still have 1 week to think about it. Alam kong masama ang loob mo kay Si. Pero hindi rin niya gusto ang planong yun. Umiti ako at tumayo na. I have to go. May pasok pa. Napaangat siya ng tingin nang marinig yung salitang pasok. Alam kong hindi pa rin. Siya papasok. Who can blame her? After all what happened. Baka hindi na rin ako mag-aral. I know Percy will take good care of you. I added and leave. Pagbukas ko ng pinto ng mini-mart, nakita ko si Percy na halatang hinihintay ako. Tinapik niya ang braso ko paghinto ko sa harap niya. You did the right thing. Sabi niya. Magulo na ang sitwasyon ni JJ. Ayokong pati ikaw sumali pa. Nagnod ako. I know. Ayoko ring makigulo. Maybe in the future, kung okay na ang sitwasyon. Baka tulungan pa kitang manligaw. Sa kanya. He added and smiled. I smile back. Maybe. Nagnod lang siya at pumasok na ulit sa mini-mart. Agad akong naglakad palapit sa kotse ko at sumakay. I understand Percy. Kaya pala ayaw niya akong magkagusto kay JJ. Magulo ang sitwasyon niya ngayon, lalo na nang nalaman niya ang totoo tungkol sa pagkatao niya. SPT and adore her at the same time. Nananatili siyang nakatayo sa kabila ng mga
Problema niya. And that is the JJ that we knew. The JJ that I like. Sayang lang dahil sa pangit na sitwasyon ko siya nakilala. Kung sana hindi lang siya naging kapatid ni Aris. Kung sana hindi lang siya ginamit ni Kiefer. Kung sana hindi lang siya minanipula ni Yuri. Kung sana hindi lang siya niloko ng mga kaklase namin. Kung sana kaya lang kita nang ipaglaban, but can't. Buset talaga tong Percy na to. Mapilit ang lintik. Ipinilit talaga niya ang lintik na amusement park na iyan kahit ayoko. Kuhanin ko lang kotse ko. Paalam niya at mabilis na tumakbo paalis. Ang liit lang kasi parking sa harap ng minimart, kaya madalas sa malayo siya park. Naiwan akong nakatanga sa harap at palakad-lakad. Hindi mawala sa isip ko yung sinabi ni David. Kingi na kasi. Ang dating tuloy sakin. May feelings nga si Kiefer dahil apektado siya nung ginawa ni David. Paano mangyayari yun? Wala ngang feeling sakin. Umaarte lang siguro yun. Bigyan ng Oscar dinaig si Leonardo DiCaprio. Kahiya. Nagkakaroon tuloy ako ng pag-asa. Aasa na naman ako sa wala. Tapos iiyak na naman. Ako, hindi naman nagiging perlas luha ko muta. Nagiging muta. Habang naghihintay pa rin kay Percy napatingin ako sa grupo ng kalalakihan na papasok sa minimart. Mga college student, pamilyar kasi yung uniform nila. Ang iingay kasi nila at parang nakita ko na rin sila. Ang sakit nga. Pag nahanap ko yung babae na yun, yari siya sa akin. Sabi nung isang nangunguna sa kanila. Tang na pre. Pinabagsak ka ng babae. Pang-aasar nung kasama niya. Sabi mo kaibigan ni Savannah. Bakit hindi mo hanapin? Hindi ko na narinig yung sunod nilang sinabi. Nakapasok na kasi sila sa minimart. Yung napaisip ako bigla dun sa pangalan na Savannah. Saan ko nga narinig yun? Savannah Shane. Putik. Yung kagabi. Bakit ba parang nagiging makakalimutin na ako? Ang masama pa. Nito yung lalaking nagsasalita kanina, mukhang siya yung sinipa ko sa dibdib. Lagot. Tinignan ko yung paligid. Nagbabakasali kung nasa na si Percy. Bakit kasi ang tagal niya? Saang lupalop na ng Earth nagpunta yun? Hindi ako pwedeng magtagal dito. Pinili kong hanapin na lang si Percy. Wala kasi akong cellphone number niya. Hanep. Yan. Lalakad na sana ako nang may bigla humawak sa braso ko. Tinignan ko yun ng masama. Pero napalitan ng gulat nang makilala ko siya. Malas talaga. Tignan mo nga naman. Maangas na sabi ni Kuya yung sinipa ko sa dibdib. Pinag-uusapan lang namin pero ito na at kaharap ko. Pilit kong binawi ang kamay ko. Magaan lang ang pagkakahawak niya kaya nakabitaw din. Siya agad. Tumalikod na ako at akmang tatakbo pero may nakaharang na katawan. Napaatras ako, dun ko lang napansin na nakapalibot na pala sila sa akin. 5 lang. Sila pero nagtatangkaran. Hindi ko alam kung kaya kong lumaban lalo na't may dinaramdam akong sakit. Sakit ng sawi sa pag-ibig. Nasaan ang tapang mo ngayon? Sabi ulit nung lalaking sinipa ko. Mukhang siya ang leader ng mga ungas na to siya lang kasi ang mukhang mas maangas kesa sa kanilang lahat. Wala ako sa mood makipagtalo. Pwedeng umalis na kayo sa daraanan ko. Mahinahong. Sabi ko. Kung hindi kami umalis, sagot ng kaharap ko. Mapipilitan akong puwersahin kayo. Banto ko at pinatunog ang kamao ko. Kaso walang tumunog kaya nagtawanan sila. Hindi nakisama yung buto ko. Bad trip. Sabay-sabay nilang tinaas ang kamay nila at pinatunog ang mga kamao. Sunod-sunod. Ang naging tunog ng mga buto nila. Napalunok na lang ako. Hindi ako ready makipag-away. Sandali silang nagtawanan at nagtinginan. Kailangan kong makaalis dito. Wala akong balak na magpabugbog sa kanila. Tinignan ko sila isa-isa. Yung nakatalikod sa kalsada ang napili ko. Huminga ako ng malalim at mabilis na tinulak ng malakas yung lalaking napili ko. Pagbagsak niya, agad akong tumakbo paalis. Buwisit,
Habulin niyo. Sigaw ng isa sa kanila. Tumakbo lang ako ng tumakbo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta dapat. Makalayo ako sa kanila. Kingi na kasi. Nasaan ang tapang ko ngayon? Naiwan ko yata sa bahay. Bad trip. Napahawak ako sa ulo ko nang makaramdam ako ng kirot. Akala ko nawala na ng tuluyan. Yung sakit nung uminom ako ng gamot. Nahihirapan akong tumakbo dahil sa sakit. Kailangan kong huminto. Lumiko ako sa isang eskinita at doon nagtago. Malalim ang bawat paghinga ko dahil sa pagod. Ang bilis ng tibok ng puso ko ang nangingibabaw. Sa buong katawan ko. Wag lang sana akong makita dito. Asan? Dinig kong sigaw ng parang leader nila. Hanapin nyo. Kasalanan ni Persito. Ang tagal-tagal kasi. Kukuhanin na lang yung kotse ang dami. Pang-arte. Akala mo naman limusin ang gagamitin niyang kotse. Feeling ko tuloy. Karon ng patay ang kotse niya dahil sa tagal. Hindi ko na naririnig yung mga lalaki, nakalayo na siguro sila. Sisilip pa lang. Sana ako pero mukhang hindi na kailangan. Nakatayo na silang 5 sa harap ko, mga pagod sa pagtakbo. Hihe. Hippo. Sabi ko. Bigla na lang ako hinatak ng 2 sa kanila. Hinawakan nila ako ng mahigpit at iniharap dun sa leader nila. Pinahirapan mo pa kami. Akala mo naman makakapagtago ka sa amin. Inis na sabi niya. Habang pinupunasan ang pawis sa baba. Problema mo? Sino ka ba? Sigaw ko sa kanya. Alam kong siya yung sinipa ko sa dibdib. Pero hindi ko siya totaling kilala. Malay ko. Ba kung sino siya? Matapos mo kong sipain kagabi. Ngayon mo pa talaga naisipang itanong yan. Sagutin mo na lang kaya. Pabibutong babae na to. Anong gagawin natin dito? Sabi nung isang may hawak. Sakin. Tinignan ako ng leader nila mula ulo hanggang paa. Umiti siya at lumapit sakin. Masakit yung ginawa mo kagabi. Sabi niya sabay turo sa dibdib niya. Hayaang mong iparanas ko sa'yo ang sakit na hindi mo makakalimutan. Malalim ang naging paghinga ko. Huli ka na. Naranasan ko na. Bored kong sabi. Nasaktan na ako at hindi ko makakalimutan yon. Sinaktan na ako ng taong pinagkatiwalaan at minahal ko. Pare-pareho silang naguluhan sa sinabi ko. Nagtinginan pa sila at parang nanghihingi ng sagot sa isa't isa. Ang slow naman ng mga to. Habang busy sila sa kakaisip ng mga pinagsasabi ko, naramdaman ko ang pagluwag ng hawak sa akin ng isa sa kanila. Agad kong hinatak ang braso ko at isang uppercut ang tumama sa panga ng may hawak sa akin. Ipo makonotsi. Mabilis kong binalingan ang isa pang may hawak sa akin. Baka sa kanya ang pagkagulat. At matagal bago niya napansin ang kamao kong palapit sa mukha niya. Nabitawan niya ako at tuloy-tuloy siyang bumagsak. Galit na gulat ang reaksyon ng leader nila. Ewan ko pero bigla kong nakita yung dati kong kaklase sa kanya. Akong bumalik sa panahon na nakikipag-away ako sa Holy Saints High School. Mali ka ng kinalaban. Walang buhay na sabi ko. Humakbang ako palapit sa kanila, siya namang hakbang nila paatras. Nag-iinit ang katawan ko. Para bang gusto ko pang makipagsuntukan. Hinahanap ng katawan ko yung sakit at excitement sa pakikipag-away. Yung takot at tapang na naghahalo sa dibdib ko. Buwisit! Sigaw ng leader nila at biglang sumugod sa akin. Bago pa man niya maporma ang kamao niya, malakas na sipa sa dibdib niya ang ginawa ko. Bumagsak siya kalapit ng mga kasama niya at namalipit sa sakin. Tinignan ko yung 2 natitira. Panay ang atras nila sa bawat hakbang ko. Palapit. Halong takot at galit ang pinapakita nila sa akin. Ganyan din sila noon. Yung mga kaklase ko dati na kinakalaban ako. Tapos bandang huli, sila din ang talo. Hindi ako nakikipag-away sa maramihan dahil nahihirapan na ako, syempre babae pa rin. Ako. Madaling bumigay, marupok at madaling mabasag. Kaya nga siguro ako nagawang paikutin ng lalaking yon.
Tang na. Naalala ko na naman siya. Mahigpit ang pagkakasara ng kamao ko. Lalong humihigpit pa dahil sa nararamdaman. Kung sakit na hinahaluan ng galit. Mga pisti kayo. Sigaw ko at sinugod silang dalawa. Kaya lang mga gago talaga ang mga lalaki. Tinalukan nila ko pareho. Tinulak yay. Kingi na. Babae kaya ako. Hindi dapat ako tinutulak. Tang na. Bakit kayo nanunulak? Masakit kaya? Baliw yata tong babae na to. Sabi nung isa kanila. Mukha mo baliw. Hoy! Sigaw ng kung sino. Pare-pareho kaming napatingin doon. Isa lang masasabi ko, ayos ang timing niya. Bakit niya tinulak kapatid ko? Galit na tanong ni Percy. Baka gusto mong tignan ginawa niya sa mga kasama namin? Sarcastic na sabi ng isa. Sa kanila habang nakaturo sa mga kasama niyang bagsak. Kahit na. Hindi niyo dapat tinutulak yan. Babae yan. Katwiran ni Percy habang naglalakad palapit. O diba? Pareho kami ng katwiran. Nakatingin lang ako kay Percy nang biglang magbago ang ekspresyon niya. Mula sa parang naiinis, bigla na lang siyang naging seryoso at bumaling doon sa dalawa. Ewan ko pero parang nakita ko si demonyo ng hari. Yung paraan niya ng pagtingin. Sa mga kaaway ko at kung paano siya unti-unting lumapit. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang umikot sa ere at sinipa sa mukha yung isa sa lalaking natitirang nakatayo. Ayokong banggitin ang pangalan niya pero Kiefer ang galaw niya. Isa na lang ang natitira at parang naiiyak na siya. Hindi alam ang gagawin kong tatakbo ba o paglulumpasay. Kahit ako hindi nakagalaw, masyado akong namanghasa. Ginawa ni Percy. Hindi ko dapat to isipin pero parang nakikita ko yung tatlo sa kanya. Minsan si Aris, minsan si Yuri at ngayon si Kiefer. Parang sin din minsan. Yung tatlong lalaki na nanakit sa akin ng husto parang naging isa. May sariling pagkatao si Percy pero kung ganitong parang nakikita ko sila sa kanya, dapat na bakong lumayo. Habang busy siya doon sa nag-iisang lalaki na natira sa kanila, unti-unti akong lumakad paalis nang hindi niya napapansin. Kakaiba kasi yung pakiramdam ko. Hindi ako comfortable. Hindi naman sila pare-pareho pero ewan ko. Ewan ko talaga, mababaliw na yata ak. Arf! May bigla na lang humampas sa batok ko. Tuloy-tuloy akong bumagsak sa sahig. Nanghina ako at hindi na makatayo pa. Pilit kong tinignan kung sino gumawa nun pero unti-unti nang nadidilim ang paningin ko hanggang sa isang boses ang narinig ko. Nice! Hawak na natin yung girlfriend niya. Matapos kong tulungan sa mga kaaway niya, bigla na lang siyang nawala. Saan naman kaya siya pupunta? Naglakad-lakad ako sa paligid kung saan ko siya huling nakita pero wala man lang bakas o anino niya. Dapat talaga bilan ko na siya ng bagong cellphone para pwede ko siyang matawagan. Hindi ko siya pwedeng tawagan sa kasalukuyan niyang cellphone ngayon. Alam ko kasi may something sa cellphone niya. Bumalik ako sa Minimart pero wala din siya doon. Nagsisimula na akong kabahan. This is not so freaking good. Nasaan ka na? Bulong ko sa sarili ko. Agad kong binalikan ang lugar kanina. Wala na dun yung mga lalaking nakaaway namin. Nagtatakbo pa ako sa hindi kalayuan pero kahit doon wala siya. May nasa lubong akong tatlong bata, agad akong lumapit sa kanila. Nagbabaka sakali na nakita nila si JJ. Hi, pwede ba akong magtanong sa inyo? Bungad ko sa kanila. Halata ang takot sa kanila dahil sa biglaang paglapit ko. Sa gwapo kong to, natakot kayo? Itatanong ko lang kung may nakita kayong babae dito kanina. Naka-uniform ng high school. Paliwanag ko pero hindi sila kumikibo. Wala. Hindi pa rin sila sumagot kaya agad kong kinuha ang cellphone ko at pinakita ang picture ni JJ. Etong babae na to, nakita niyo ba? Tanong ko ulit. Kita ko ang pagbabago ng ekspresyon nila. Nilapit pa nila ang muka nila sa cellphone ko na para bang kinikilatis ang muka ni JJ. Siya yun.
Sigaw ng isa sa kanila. Sa iyong nakita natin. Saan niyo nakita? Doon. Turo ng isa malapit sa pinanggalingan ko. Tulog siya. Tulog. Siya nga yun. Sinasakay siya sa van ng mga lalaki. What the DCA? Salamat. Sabi ko at agad na nagtatakbo pabalik sa kotse ko. Pagsakay sa loob agad kong dinyal ang number ni David. Kailangan ko ng tulong. Hindi ko siya mahahanap kung ako lang. Sino yun? Sino yung nagsakay sa kanya sa van? I miss her. Ilang araw na siyang hindi pumapasok. Gusto ko na siyang makita pero hindi ko naman siya magawang puntahan. Gusto ko muna siyang bigyan ng space. Alam kong masakit pa rin sa kanya yung ginawa namin. Pero kung hindi siya papasok, paano yung pag-aaral niya? Tignan ko yung dating pwesto niya na bakante pa rin. Agad namang lumipat ang tingin ko kay Kiefer. Bumalik na naman siya sa dating ugali niya. Salubong na salubong ang kilay habang naka-cross arm at nakatingin sa kawalan. Nakakaawa ka, Kiefer. Pinapahirapan mo ng husto ang sarili mo. Binalik ko ang tingin ko sa harapan nang makita ko si David at Sin na nag-uusap. Silang dalawa na ngayon ang laging magkasama. Parang lumayo na rin sila sa buong section dahil sa mga ginagawa nila. Malalim ang naging buntong hininga ko. Kung sana maaga ko lang na-realize yung nararamdaman ko sa kanya. Kung sana malakas ang loob kong kalabanin si Kiefer. Kung sana noon ko pa sinabi sa kanya. Baka hindi na humantong sa ganito. Pare-pareho kaming nagsisisi ngayon. Pare-pareho kaming nahihirapan. Pare-pareho kaming napatingin sa pinto. Bigla na lang kasi pumasok si Percy. Hi David. Galit na sabi niya. Bakit hindi mo sinasagot tawag ko? Taka siyang tinignan ni David at kinuha ang cellphone sa bulsa. Nakasilent. Sorry. Humahangos ang itsura niya at halatang hindi mapakali. Para siyang natataranta na. Hindi maintindihan. What the DC are you doing here? Mahinahon pero maotoridad na tanong ni Kiefer. He finally speaks. Hindi siya pinansin ni Percy. Ilang beses nitong nasuklay ang sariling buhok. Bigla na lang nitong inagaw ang cellphone ni David. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ni David. Nagpipindot si Percy sandali at idinikit sa tenga niya. Mukhang meron siyang tinatawagan. Ace he. Sigaw ni Percy at pabatong binalik ang cellphone kay David. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ulit ni David. Nawawala si JJ. Mabilis niyang sagot na nagpaalarma sa aming lahat except kay Kiefer. Ano? Baka naman may pinuntahan lang. O baka umuwi sa kanila. Umiling si Percy at parang hindi makapaniwala sa nangyayari. Umikot-ikot din siya. Ikaw ang kasama niya. Bakit hindi mo alam kung nasan siya? Galit na sabi ko. Bigla na lang niya akong hinarap at dinuro sa muka. Huwag mo kong sermunan. Ano ba kasing nangyari? Tanong ni Felix. Bigla siyang nawala. Tinapos ko lang yung away na sinimulan niya tapos biglang nawala. Inis na paliwanag ni Percy. Nakikipag-away siya. This is not good. Tinignan ko si Kiefer na hindi pa rin nagbabago ang itsura. Para bang walang siyang pakialam sa nangyayari. Para bang wala siyang pakialam kay JJ. Wala ka man lang gagawin? Galit na tanong ko sa kanya. Tinignan niya ko at unti-unti siyang tumayo. Bigla na lang niyang binato ang cellphone niya sa akin at naglakad palabas ng room. I already know where she is. Sabi niya bago tuluyang makalabas. Tinignan ko ang cellphone niya at isang text message ang bumungad sa akin. From, Positibo 639. Message, we have your precious girl. Same place in 30 minutes or you'll found her naked in our bed. Haha. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Panibagong message ang dumating at picture. Yun ni JJ na walang malay. Buwisit. Bakit ngayon pa? Bilisan mo pa. Sigaw ni Felix sa tenga ko. Teka. Eto na. I shout back.
Kung hindi lang kami nagmamadali ngayon baka kanina ko pa siya nasermonan. Nawawalan na siya ng respeto sa akin. Kuya mo to, Brad. Ayon si Kiefer. Sigaw nung Calix mula sa backseat. Natanaw ko na ang kotse niya. Napakabilis niyang magpatakbo na parang walang ibang sasakyan nakasabay. Bilis pa, Percy. Felix shout again. Percy. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya. Hoy! Asan yung kuya? Parang yung paki ko sayo. Nawawala. He answered sarcastically. Aba matindi. Gagalitin ako ng lalaking to. Burn. Dinig kong bulong nung Denzel mula din sa backseat. Bad trip. Pakiramdam ko na pagtutulungan ako. Ayoko pa naman ng ganito. Tuloy mo yan. At parang allowance mo lang din yan. Mawawala. Sagot ko at natahimik naman siya. Solid burn. Bulong nung Calix. Pasimple akong napangiti. Hindi sa pinapahayag kong nanalo ako. Ayoko lang talaga. Na nawawala ng respeto sa akin ang mga kapatid ko. Hindi ko naman masisisi si Felix. Maraming nangyari nung nawala ako. Then one day, I'll just show up. He even think that I lied to them. Nakita ko ang kotse ni Yuri na inuunahan ako. Eto na naman tong palito na to. Pinag-iinit nito ang ulo ko. I returned the gaze to Kiefer's car. Sobrang layo pa rin niya sa amin. He suddenly turned. Left without making any signal. Agad na nataranta ang kasunod niyang sasakyan at napahinto. Ganun na din ang ibang sasakyan at gumawa ng traffic. Bakit ngayon pa? Sigaw ko. Pati kotse ni Yuri at David napahinto na rin. Nawala sa paningin namin ang kotse ni Kiefer. Damn it. Hulaan mo kung nasan kami? Pang-aasar ng isa sa kanila. Lintik. Kanina pa ako pinagtitripan ng isang to kapag natanggal ko tong tali ko. At pairing, siya una kong susuntukin. Hindi ko na masyadong maalala yung nangyari. Basta naglalakad lang ako palayo kay Percy tapos nawalan na ako ng malay. Pagising ko nakatali na ang paa at kamay ko at madilim din base sa posisyon ko, nakatali ako sa bangko at nakapiring. Sino ba kasi tong mga to? Boring naman nito. Ayaw mo bang makipaglaro sa akin? Parang bata na sabi nang aasar sa akin. Tigilan mo na yan, AD. Sabi ng isang lalaki. Malaki ang boses niya kumpara dito sa nangungulit sa akin. Nakakatamad kasi. Sagot ng lalaking tinawag na EJ. Bahagya akong nagulat sa pagkakasigaw niya. Malapit lang pala kasi siya sa akin at parang halos katabi ko lang. Muntik na akong mabingi. Putik. Patingin ako ng gamit mo, ah. Paalam niya. Hindi pa rin ako sumagot. Wala naman siyang makikita sa bag ko. Kanina pa ako nakikiramdam sa paligid ko, pero dahil dito sa piring ko hindi ako mapakali. Ayoko ng dilim. Nag-aaral ka ba talaga? Iisa lang notebook mo. Tapos may damit at cellphone. Tao yata sa mula ang isang to ngayon lang nakakita ng cellphone. Good luck kung mabuksan niya. Matibay ang password ko, men. Ano password? Tanong sa akin nung Ramdam ko ang presensya niyang nasa tabi ko lang. Hindi ako kumibo at naramdaman ko. Ang kamay niyang humihima sa pisngi ko. Agad kong iniwas ang mukha ko pero nakasunod pa rin ang kamay niya. Ang kinis mo pala di. Sabi niya at ramdam ko ang hininga niya sa lig ko. Alagang beauty soap. Nangilabot ang buo kong katawan kasabay ng mabilis na tibok ng puso ko. Wala sana. Akong balak magsalita hanggang mamaya pero hindi ko rin natiis. Lumayo ka. Sigaw ko. Nagsalita na din. Tuwang-tuwang sabi nitong Iggy. Napagsalita ko siya. Tigilan mo na yan. Sagot nung malalim na boses na idaw. Pabalik na si Fee baka. Magalit yun. Ano to? Alphabet. A, Y at C. Nakarinig ako ng tunog ng bumukas na pinto. Para bang kulang sa langis ang bisagra. Saksakan ng ingay at parang ang bigat.
Anong ginagawa mo, eh? Sabi ng kung sino. Nanansing yan. Sagot ng isa pa. Pakiramdam ko marami silang bagong dumating. Mukhang hindi nga ako nagkamali. Yabag. Palang ng paa parang ang dami na nila. Idagdag pa yung pagkukwentuhan ng iba. Tinatanong ko lang password ng cellphone niya. Sagot nung iw. Tapos may kasamang himas. Gago ka. Ibalik mo na yan. Utos ng isang lalaki. Hindi na nagsalita yung kaya baka binalik na niya yung cellphone ko. Nagkakaingay. Yung iba sa pagkukwentuhan. Nakaramdam na naman ako ng presensya ng tao na malapit sa akin. Naging alerto ako. Dahil baka hawakan din niya ako kagaya nung ginawa nung Siw! Tatanggalin ko na ba yung pereng? Sabi ng isang lalaki na sa palagay ko ay. Yung lumapit sa akin. Wag. Mabilis na sagot nung Siw! Kapag hindi dumating si Kiefer pwedeng ako mauna sa kanya. Biglang sabi nung. Agad na nanginig ang katawan ko sa takot. Alam ko ibig nilang sabihin. Katapusan ko. Bakit ba ako na naman ang nadamay sa gulo nung Kiefer na yon? Wala na bang? Katapusan to. Maling tao naman yung kinuha nila. Wala namang pakialam sa akin si Kiefer kaya malamang sa hindi goodbye V-card. Kailangan kong makaalis dito. Ano bang kailangan niyo sa akin? Halos pabulong kong tanong. May narinig akong yabag na palapit sa akin. Panibagong tao ang naramdaman kong. Nakatayo sa harap ko. Yung boyfriend mo. Sagot ng tao sa harapan ko na sa tingin ko ay yung Hindi pa ako nakakaganti sa kanya. Hindi ko siya boyfriend. Mabilis kong sagot. Narinig ko ang bahagyang pagtawa ng ilan sa kanila. Akala yata nagjo-joke ako. Siyempre mahihina ulo ng mga to kaya hindi sila maniniwala. We're not stupid. You're stupid. Putol ko sa sasabihin ng Anong sabi mo? Galit na tanong niya. You're stupid. Pag-ulit ko. Bigla na lang may humablot sa buhok ko. Napatingala ako dahil sa pagkakahatak ng kung sino. Masakit sa anet kaya hindi ko maipalag ang ulo ko. Huwag mo kong sagarin, babae. Kung nakakatakot ang boyfriend mo, mas nakakatakot. Ako. Sabi nung sa mismong muka ko. Ramdam ko ang mainit niyang hininga. Makawala lang talaga ako dito, hindi ako. Magdadalawang isip na lumaban sa kanila. Kung wala lang ako sa sarili ko kanina. Baka nakalaban pa ako sa mga nagdala sa akin dito. Baka nasa amusement park na ako ngayon. Kung tanga si Kiefer, mas tanga ka. Sagot ko. Hindi ka makaintindi. Hindi ko. Na siya boyfriend. Binitawan nila ang buhok ko at malakas na tumawa si para bang tuwang-tuwa siya sa. Sinabi ko. Huwag mong sabihin na hiwalay na kayo. Tanong niya habang natatawa pa rin. Hindi. Halos pabulong kong sagot. Hindi naman naging kami. Tumawa na naman yung mas malakas kesa sa tawa niya kanina. Pati mga kasama niya. Nakikitawa na rin. Tuwa ng tuwa oh. Ligaya ng ligaya. Babae. Tawag sa akin ng kung sino. Kalat na sa lahat ng grupo dito na ikaw. Ang girlfriend ni Kiefer. Kaya bakit kami maniniwala sa'yo? Ay siyang gaers ang bugok. Kung pwede ko lang sampalin ang mukha ko ngayon, ginawa ko na. Kung makikita lang. Nila ang mata ko, kanina pa sila nasaksak ng talim ng irap ko. Ayoko na sanang balikan. Ayoko na sanang ulit-ulitin. Ayoko sanang banggitin. Kaya lang heist. Kailangan eh. Hindi naging comedy. Huminga ako ng malalim. Kasi ginamit lang niya ako. Tumigil sila sa pagtawa. Ramdam ko ang pagtingin nilang lahat sa akin. Mukhang. Kailangan ko pang magkwento para lang maintindihan nila. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Ginamit lang niya ako para makaganti sa kapatid ko. Parang bumalik na naman yung bigat sa dibdib ko. Wala eh. Ako si tanga, nahulog naman sa bitag niya. Ouch! Komento na kung sino. Anong ginawa sa'yo ni Kiefer?
Tanong nung iwi. Napailing ako kasabay ng pagyuko. Ayokong umiyak, kakasabi ko lang na hindi ko na. Siya iiyakan. Pinilit kong pigilin ang mga luha ko sa paghinga ng malalim. Balik, luha. Balik. E di pinaibig ako. Dakilang pa-fall ang putik tapos nung na-fall ako sasabihin. Joke lang. Inis na sabi ko. Buti na lang hindi nabiyak ang buko. Muntik nang. Bumagsak ang bataan. Gago pala talaga. Paasa ang buwisit. Sabi ng isa sa kanila. Dinig ko ang malalim na pagbuntong hininga ng ilan sa kanila. Meron pa akong narinig. Na nagmura. Kanya-kanya ng komento sa ginawa ng hari ng mga demonyong ulo. Nice story. Bigla na lang akong natigilan. Kilala ko ang boses ng nagsalita na yon. Kilala. Narinig niya yung pagkukwento ko. Ang galing. Hindi ko alam kung matutuwa. Bako o maiinis. Magpa-party na lang ako. Bigla na lang nagkaingay na para bang nagsilayo sila o naglapitan sa nagsalita. Narinig din akong nalaglag na ilang bagay. Anak ng ni. Dinig kong bulong ni Z. That was a heartwarming story. Yun nga lang may kulang. Sabi ni Kiefer at bigla. Na lang ako nakarinig ng lagabag. Sunod-sunod ang sigawan at malakas na kalabog. Dahil sa piring ko, wala man lang. Akong makita. Baka may tumama sa akin o kaya naman ako yung masaktan. Alam kong. Nagsusuntukan na sila. Gago ka. Eto sa'yo. Sisi pala. Matapos ang kaunting ingay at kaguluhan, tumahimik ang paligid na para bang may dumaan na anghel. Nakiramdam ako at sa naririnig ko meron pa ring tao dahil sa malalim nilang paghinga. Gago ka. Sigaw nung Vihi. Hindi ka marunong madala. Sabi ni Kiefer. Pinabagsak na kita noon, eto ka na. Naman. Ano ngayon? Dinamay mo pa yan. Yan na lang ang tawag sa'kin. Nakaramdam ako ng pamumuo ng hangin sa lalamunan ko. Umpisa na naman, maiiyak na naman ako. Buti sana kung nabebenta yung muta kagaya ng perlas. Daldal mo. Sigaw ng kung sino. Anong nangyayari? Tanging paggalaw lang nila na naririnig ko ang basehan ko sa nangyayari. Wala pa. Rin akong kaalam-alam sa kung anong ginagawa nila. Pinipilit kong hatakin ang kamay ko mula sa pagkakatali simula pa kanina pero wala pa ring nangyayari. Mahapdi na ang pupulsuhan ko sa kakahatak. Ngayon na Sigaw nung Vihi. Nakarinig ako ng ilang balabag. Hindi ko alam na higit pa sa 2 ang nakatayo. Biglang tumahimik ulit kagaya kanina. Pinakiramdaman ko ang paligid pero parang wala nang ibang tao. Hanggang sa nakarinig ako ng yabag ng paa na parang papalapit. Sa'kin. Sino yan? Tanong ko. Anong nangyayari? Asan si Kiefer? Hindi siya sumasagot. Patuloy siya sa paghakbang palapit sa'kin. Bakit pakiramdam ko? May nangyaring masama kay Kiefer. Baka napabagsak na siya. Pero sino tong palapit? Sa'kin. Wag naman sana. Sino ka ba? Natatakot kong tanong. Ikaw ba iyan, Kiefer? Magsalita ka. Naman. Naiiyak na ako. Ayaw kasi talaga sumagot ng palapit sa'kin. Baka nga hindi talaga siya. Si Kiefer. Pero sino to? Kingina. Manong magsalita. Huminto ang yabag sa harapan ko. Malalim ang paghinga niya na parang pagod na pagod. Kung sino ka man. Umayos ka. Ramdam ko ang pagtitig niya sa akin. Halos sugain ko na ang bangkuan ko para lang alis sa pagkakatali. Mahigpit ang paghinga ko at mukha akong tanga sa paghihintay ng gagawin niya. Nangilabot ako ng tuluyan nang maramdaman ko ang palad niyang humahaplos sa pisngi ko. Shit! Sino ka ba? Pinilit kong iiwas ang mukha ko pero kagaya kanina nakasunod na. Naman ang kamay niya. Yung iba to. Putik. Lumayo ka.
Huwag mo kong hahawakan. Sigaw ko at pilit nilalayo ang muka ko. Paano kung yung inga to? Tang na. Baka bagsak na si Kiefer. Kung totoo yun, matutuloy yung balak niya sa akin. Hindi. Nagsisimula ng mamuo ang luha ko dahil sa takot. Kiefer. Tawag ko sa kanya. Tulungan mo ko. Wala talaga akong balak maghingi ng tulong sa kanya. Anong magagawa ko? Siya. Yung andito. Mas lalo akong nangilabot nang maramdaman ko yung mainit niyang hininga sa lig ko. Mas lalo pa akong nagwala sa kinaupuan ko. Hindi to pwede. Kung ano mang balak niya, hindi pwede. Nagwawala na ang sistema ko, halo-halo na ang nararamdaman ko. Naiiyak na ako sa sobrang inis. Wala man lang akong magawa dahil sa mga tali sa kamay at paa ko. Pero ang tuluyang nagpahinto ng tibok ng puso ko kasabay ng paghiwalay ng kaluluwa. Sa katawan ko ay ang sunod niyang ginagawa. Hinalikan niya ko. Kakaiba yung epekto sa akin. Ang lakas ng tama sa sistema ko. Hindi ako makapalag. Ni hindi ko magawang iiwas ang ulo ko. Bakit ganito? Pamilyar sa akin. Sobrang pamilyar sa akin ang nararamdaman ko. Kahit yung mga labing nakadikit sa akin. Pamilyar din, hindi ko alam kung bakit ganito. Parang si Kay hindi. Hindi siya si Kiefer. Hindi niya gagawin to, wala siyang dahilan para halikan ako. Gusto kong paniwalaan na siya nga to, gusto kong hilingin na sana. Nga siya to, pero alam kong imposible. Alam kong hindi siya dahil hindi na niya ako hahalikan. Wag. Please. Pakiusap ko paghiwalay ng labi niya. Maawa ka sa akin. Wala akong narinig mula sa kanya. Katahimikan ang bumalot sa aming dalawa. Mas lalo. Akong nangamba dahil wala man lang akong mabaka sa balak niya. Natatakot ako sa katahimikang naririnig ko. Mas nakakatakot kesa kanina na maraming tao. Nakakabaliw ang ganito. Hangang isang malakas na lagabag ang narinig ko. JJ. Sigaw ng kung sino. Nakahinga ako ng maluwag. Pamilyar sa akin ang tinig na yon. Kilala ko yun at alam. Kung maaasahan ko. Percy. Tawag ko at may nagtanggal ng piring sa mata ko. Sandaling nag-adjust ang paningin ko sa sobrang liwanag. Bumungad sa akin ang buong section ni si Sin na nag-aalala at si David na nasa tabi niya. Sila Felix, Rory at Edrix na tinitignan ang mga bagsak na katawan. Si Denzel, Mayo at Drew na. Binubuksan pa ang mga saradong pinto para masiguro na walang tao. Si Eman, Blaster. At Kit na tinutulungan akong kalagan ang tali. Pero napahinto ang tingin ko kila Yuri at Josh. Nakatayo sila sa harap ni Eren. At Kiefer. Bagsak siya at pilit tinatayo nila Eren. May lumalabas din na dugo. Mula sa tagiliran niya. Anong nangyari? Pagkaalis ng tali, tinulungan ako ni Percy tumayo. Gusto kong lumapit kay Kiefer. At tignan siya. Pero inunahan ako ng malamig niyang tingin sa akin. Kaunting tiis. Dadalin ka namin sa ospital. Sabi ni Yuri bago ako tignan mula ulo hangang paa. Tinignan niya siguro kung okay ako. Dahil lang walang makitang problema, nagpauna na. Siyang lumabas. Okay ka lang, Jay? Tanong sa akin ni C. Tipid na tango ang tanging naisagot ko. Nanatili ang tingin ko sa kanila hanggang sa makalabas sila ng pinto. At doon naging malinaw sa akin na hindi siya ang humalik sa akin. Dahil sa pwesto niya na may kalayuan sa akin at sa sugat na natamo niya. Mahirap. Magpabalik-balik mula sa akin papunta sa kinalalagyan niya. Hindi nga siya yun. Umalis na tayo na dito. Sabi ni Percy at inalalayan akong lumakad. Walang masakit sa akin. Hindi naman ako sinaktan ng mga yon pero para akong lumpo na. Hindi makakilos dahil sa mga naiisip ko. Pagdating sa labas, sinakay nila si Kiefer sa kotse. Agad namang sumama yung iba. Pag-alis ng sinasakyan nila, para akong nagising sa isang panaginip. Sumampal sa akin ang katotohanan sa mga nangyari. Kasalanan ni Kiefer kung bakit ako napunta dito. Kung hindi dahil sa mga nakaaway.
niya na ako ang binabalikan, hindi mangyayari to. Pang-ilan na to? Lagi na lang ba? Umalis na tayo dito. Bulong ko kay Percy. Nagnod naman siya at inalalayan akong sumakay ng kotse. Kita ko kung panong bumagsak. Ang balikat ni Sin habang nakatingin sa akin. Umiwas ako agad ng tingin. Nagpapasalamat ako sa pagpunta nila. Pero masakit pa rin sa akin lahat ng nangyari. Pakiramdam ko naging laruan ako sa kanila. Sa lahat ng nangyaring problema, pinagdaanan namin. Lahat yon wala lang pala sa kanila. Ihahatid na ba kita sa inyo? Tanong ni Percy habang pinapaandar ang kotse. Para makapagpahinga ka. Masyado pang maaga. Huminga ako ng malalim. Mamaya na lang siguro. Hindi na siya sumagot at nagpatuloy na lang sa pagmamaneho. Kahit hindi siya magsalita, alam kong ramdam niya ang nararamdaman ko. Nakakapagod kasi. Nakakapagod madamay sa gulo nila. Nakakapagod ang ganitong umaasa ako. Kahit hindi ko kilala ang mga kumuha sa akin, may pakiramdam akong darating ang mga ulupong. Na to para tulungan ako. Dumating nga sila pero bakit parang napilitan lang sila? Sa paraan ng pagtingin. Sa akin ni Kiefer at Yuri pakiramdam ko, hindi talaga nila gustong puntahan ako. Dahil, ba nakonsensya lang sila? Huwag ka iiyak. Napatingin ako kay Percy nang sabihin niya yun. Sa daan siya nakatingin pero parang nasa akin ang atensyon niya. Sabi mo hindi mo na siya iiyakan. Napayuko ako nang sabihin niya yon. Kakasabi ko lang nun. Dapat hindi ko na siya iiyakan pa. Kahit anong mangyari sa kanya, sa kanila, hindi na ako maglalabas ng luha. Sa susunod na maipit ulit ako sa away nila, hindi ko nahihilingin na dumating sila. Para tulungan ako. Ako na mismo ang gagawa ng paraan. Para saan pat kinilala akong basagulera sa dati kong school. Hindi na ko aasa sa inyo, hindi na ko aasa sa'yo. Lapit na. Sigaw ko. Tignan ko ngayon tapang nyo. Buwisit tong mga lalaki na to. Umaga ng umaga gagalitin ako. Basta-basta na lang nila. Kung hinarang habang naglalakad papunta sa mini-mart. Kasalanan to ni Percy. Kung doon na lang niya ako sinundo sa harap ng bahay, hindi sana. Ganito. Hindi ko sana masasalubong tong mga pangit na to. Kakairita yung mga pagmumuka. Tang na. Walang nagsabi na marunong lumaban ang babae na to. Sabi nung isa. Malay ko ba? Paano na yan? Paano natin siya makukuha? Makukuha? Na naman? Anong makukuha? Iritable kong tanong. Napatingin ako sa binti ko nang may maramdaman akong kamay na humawak. Isa dun sa mga lalaking napabagsak ko kanina. Agad ko siyang sinipa sa mukha para bumitaw. Knockout. Kukuhanin niyo ko. Bakit? Para magamit kay Kiefer. Inis na tanong ko. Walang sumagot. Nagtinginan lang sila na para bang naghihintay kung sinong magsasalita. Ano? Walang magsasalita sa inyo. Galit na tanong ko at tinapakan yung muka ng isa sa kasama nila. Mukha kasi siyang basahan. Na. Gagamitin ka nga namin para makaganti kay Kiefer. Ikaw ang girlfriend. Agad kong pinutol ang sasabihin niya. Hindi ako. Hindi nga naging kami eh. Taka nila kong tinignan. Alam ko namang hindi sila naniniwala dahil mga bugok sila. Lahat naman yata nang naabutan ng chismis na yon hindi maniniwala sa akin. Buwisit kasi. Eto na naman kami. Bakit ba kasi ako ang binabalikan ng mga kaaway niya? La punyeta. Malakas ang kutob. Kung hindi ito ang huling kaaway niya na gagamitin ako. Malamang nga pati yung mga nakamotor dati kaaway din niya. Buwisit ka talang hari ng mga demonyong ulupong. Isinusumpa kita. Magsasarabutas ng puwet mo. Ako si Barakuda. Ha! Hoy! Miss! Hindi kami tanga. Sigaw ng isa sa kanila. Hindi mo kami maloloko. Hoy! Mister! Tanga ka. Panggagaya ko sa sinasabi niya. At hindi ko kayo
Niloloko. Kita ko ang pagpipigil ng galit ng ilan sa kanila. Hindi lang sila makasugod dahil alam naman nila ang kahihinatnan nila. Apat na sa mga kasama nila ang napabagsak. Ko. Masakit na ang kamao ko at nanginginig na ang kamay ko pero pilit kong tinatago yon. Sa mga hudlong na to, apat na lang silang natitira pero hindi ko alam kung kakayanin. Ko pa. Kailangang kayanin. Bigla na lang sumugod ang isa sa kanila. Nabigla ako kaya hindi agad ako nakaporma. Pero naiwasan ko siya. Isang malakas na suntok sa sikmura ang ginanti ko sa kanya. Napaluhod siya sa sakit kasabay ng pag-ubo na para bang lalabas na ang bituka niya. Tatlo na lang sila at pakiramdam ko naman makakayanan ko pa sila. Asan ba kasi si Percy? Hindi man lang ata nag-aalala ang Luko dahil wala pa rin ako sa meeting place namin. Samantalang nung kahapon hinanap niya ako. Nagpunta pa siyang school. Tinignan ko ng masama ang mga hudlong. Gano'n na ba ako katagal na hindi nakikipag away? Para bang pagod na ako kahit pa isa-isa lang naman ang sugod. Buwisit. Nasanay kasi ako ng pinagtatanggol nila ko. Nasanay ako na kapag may nanakit sa akin, sila ang gaganti. Ngayon tuloy ako yung nahihirapan. Dapat sanayin ko na yung sarili ko na ako na lang ulit. Parang sa dati kong school. Na ako lang yung lumalaban. Dahil hindi na sila darating. Hindi na ako hihingi ng tulong sa kanila. Bigla na lang pumorma yung isa. Akala ko susugod siya pero hindi pala. Hindi ako. Nakagalaw ng may braso pumalupot sa lig ko. Mahigpit ang hawak niya at halos masakal ko. Hawak ko na. Hawak ko na. Sigaw ng may hawak sa akin. Lalapit na sa akin yung iba. Masusukol ako at magagawa nila ang gusto nila kaya. Kailangan kong kumilos agad. Kahit halos hindi na ako makahinga pinilit kong lumaban. Siniko ko ang tagiliran niya. Parang hindi siya naapektuhan nung una pero mas nilakasan ko pa ang panini ko. Sa huling pagsiko ko sa tagiliran niya, malakas na inda ang pinakawalan niya. Lumuwag ang pagkakahawak niya kaya kinuha ko ang pagkakataon at kumawala. Sinundan ko din agad ng suntok sa mukha niya kaya bumagsak siya. Wala na akong sinayang na oras. Sobrang bilis ng pangyayari para bang hindi ko na kontrol ang katawan ko. Sumugod ako sa mga natitirang nakatayo at makailang ulit. Kaming nagpalitan ng suntok. Ag! Sigaw ko kasabay ng huling suntok na binigay ko. Bagsak na silang lahat. Habang nakatingin sa kanila, pakiramdam ko babagsak na rin ang katawan ko. Pagod na pagod ako at parang maubusan ng hininga. Napasandal ako sa pader para kumuha ng suporta. Nice tea. Nice mo mukha mo. Tinignan ko ng masama yung nagsalita na yon. Sino pa nga ba? Eddie yung stepbrother. Kong Pulpol. Buwisit ka. Kanina ka pa dyan? Inis na sabi ko. Medyo. Sagot niya nilapitan ako. Mukha mo medyo. Medyo gwapo at medyo saksakan ng gwapo. Tanong niya habang kwaring namamangha. Ay ang kapal. Medyo gago. At medyo tarantando. Sigaw ko bago umalis sa harapan niya. Pagtawa lang naman niya ang narinig kong naging sagot niya. Ang lakas ng tama niya sa utak. Malala na siguro ang pagiging baliw niya. Mabagal ang paggalaw ko dahil sa sakit ng katawan ko. Sa totoo lang parang hinahanap nga ng katawan ko ang ganito. Para kang hindi babae. Sabi ni Percy na nasa bandang likuran ko. Wagas. Makipag-away. Napairap ako sa sinabi niya. Nakakahiya naman kasi sa kanya. Kalalaki niyang tao. Hindi niya ako tulungan. Parang backup ko man lang in case na hindi ko nakayaning makipag-away. Kaso nanood lang siya sa halip na tulungan ako. Ang bait mong stepbrother. Alam mo yun? Sarcastic na sabi ko. Naman. Ako pa. Pagyayabang niya. Makasira talaga ng muod ang isang to, ang sarap talaga niyang iuntog sa pader. Kaya ginawa ko yon, mawawala ang pagiging baliw niya. Saan tayo niyan? Tanong niya. Huminto ako sa paglalakad at tinignan siya.
Wala talaga akong alam na pupuntahan. Sa Minimart sana kaya lang nakakahiya sa crew, baka isipin ginagawa naming tambayan. Yung lugar nila. Punta na lang tayo sa King's Ground. Ay ako. Bigla na lang siyang sumibangot. Tumigil. Yan ka na naman ni. Saan tayo pupunta? Sa amusement park. Buong galak niyang sagot. Mukha kang amusement park. Inis na sabi ko at nagpauna ng maglakad. Akala ko hihirit pa siya, kaya kahit nauna akong maglakad pinapakiramdaman ko pa rin siya. Nang mapansin kong parang wala na akong kasama, lumingon ako sa likod. Nakahinto si Percy at nakatingin sa kabilang daan. Tinignan ko din yon at bumungad. Sa akin ang hindi ko inaasahan. Si Freya na nakatingin din sa amin at si Ella. Anong ginagawa nila dito? Handa na sana akong makipagpalitan ng masamang tingin sa kanila pero kusang umiwas. Si Freya at naglakad paalis. Freya! Sigaw ni Percy at tumawid ng daan. Sandali! Wala akong nagawa kundi sundan siya. Naabutan niya si Freya pero halatang hindi to. Natutuwa na makita siya. Mag-usap muna tayo. Please. Pakiusap niya. Nag-usap na tayo, di ba? Ano pa bang gusto mo? Walang buhay na sagot ni Freya. Pinaalis mo ko nung nakaraan eh. Dahil wala nang dapat pag-usapan. Freya D. Please. Percy. Tama na. Sige na. Huli na to, hindi na ako ulit lalapit sa'yo. Mag-usap lang tayo ng maayos. Pakiusap ni Percy at kita ko ang pamumuo ng luha niya. Malalim ang naging paghinga ni Freya at napapailing pa. Huli na to, wala nang kasunod pagkatapos nito. Inis na sabi niya. Napatingin ako kay Ella nang mapansin kong nakatingin din siya sa akin. Wala siyang reaksyon. Para bang binabasa lang niya ang iniisip ko base sa galaw ko. Kusa din naman siyang umiwas at naglakad kasunod nila Freya at Percy. Hindi ko alam kung saan sila pupunta pero sumunod na din ako. Hindi ko alam na nag-uusap na pala ulit si Freya at Percy. Wala naman kasi siyang binanggit sa akin pero sa itsura niya ngayon mukhang hindi naging maganda ang huling pag-uusap nila. Malungkot ang mga mata ni Percy samantalang si Freya, puno pa rin ng kamalditahan. Pakiramdam ko tuloy may feelings pa rin si Percy sa kanya samantalang si Freya. Galit lang ang nararamdaman. Kapareho siguro ng naramdaman ni Felix nung magkita sila. Nakarating kami sa isang park. Naupo si Percy at Freya sa isang bench samantalang kami ni Ella nakatayo sa hindi kalayuan. Hindi namin naririnig ang pinag-uusapan nila. Balita ko, hindi ka daw pumapasok. Sabi ni Ella dahilan para mapatingin ako sa kanya. Ano naman sa'yo? Bored kong sagot. Wala akong problema sa kanya. Sadyang lumalabas lang talaga ang kamalditahan ko. Ngayon, lalo na kapag kaharap siya. Parang kailan lang nung sinabi niya yung totoo. Nung sinabi niya na si Yuri talaga ang mahal niya. Laking gulo nang nangyari na yun. Tapos nasalin sa'kin, umabot patuloy sa puntong. Ginamit ako para lang magantihan nung hari. Galit na galit siya masyado kay Aris. I'm trying to be nice here. Mataray na sabi niya. Tearesay harder. Sagot ko. Inirapan niya ako sa sobrang inis. Halatang napipiko na siya. Hinihintay ko na lang na sugurin niya ako para sulit ang pang-iinis ko sa kanya. Ella. Pikon. Pikon. Binalik ko yung tingin kila Freya, nakatalikod sila sa amin. Napilitan akong maghanap ng bakanting bench at maupo. Ang hindi ko lang maintindihan ay ang pagsundo sa akin ni Ella at pag-upo din sa tabi ko. Sino may sabi sa'yong tumabi ka sa akin? Iritable kong tanong. Wala. Bakit kailangan ba may magsabi pa? Mataray niyang sagot. Sasapakin ko na to. Huwag ka nga dito. Ayaw kita katabi. Pagtataboy ko sa kanya. Mas ayaw kitang katabi. Ikaw ang umalis. Anak ng tinapa. Gagalitin ako ng isang tugusto yatang masaktan ng di oras. Nauna ako dito kaya ikaw ang umalis? Inis na sabi ko at bahagya siyang tinulak.
Ikaw ang umalis? Sabi niya sabay tulak ng malakas. Muntik pa akong masubsob sa lupa, buti na lang at nakatindig ako agad. Tinignan ko. Siya nang masama at sinabayan naman niya yun. Tang! CJ! Magmura ka! Banta niya habang dinuduro ako. Tang, inumin mo, wag Milo. Sagot ko at inikom agad ang bibig ko. Hindi ako natatakot sa kanya. Nag-iingat lang. Baka kung ano gawin niya sa akin. Buwisit kasi. Inirapan niya ako at umayos ng upo. Naglabas siya ng libro at nagbasa. Mainam naman. Yan para wag na niya akong pansinin. Bakit ba kasi andito tong impakta na to? Magkasama sila ni Freya at parehong naka-uniform. Hindi sila pumasok. Kiyahe. Napakabait na estudyante. Parang ako lang. Nakakainip talaga ang paghihintay. Napilitan akong kuhanin ang cellphone ko sa bag. 68 messages at 32 missed call ang bumungad sa akin. Simula nung araw na nalaman ko ang totoo, ganito na lagi ang inbox at missed call ko. Minsan higit pa o kaya naman ay mas marami ang missed call kesa sa messages. Binuksan ko ang inbox at message ni Sin ang una kong binasa. From Sin. Message, namimiss na kita. From Sin. Namimiss ko na yung partner ko. Message, inaaway nila ko. Wala akong tagpagtanggol. From Sin. Message, JJ. Sok na. Arapin nusi ako ni Rocky if dev ka pumso. Yes, iko. Ready. Virgin iko. From Sin. Message, iupifuwus. From Sin. Message, Jiva chocolate ako. Bigyan kita kung psok na. From Sin. Message, si Percy B ang gumong mahal. Jessie na kami. From Sin. Message, J. Napatigil ako sa pagbabasa nang mapansin kong may patak ng tubig sa screen ng cellphone ko. Dun ko lang napansin na galing pala sa akin yun. Napaluha ako ng hindi ko namamalayan. Ito na siguro yung isa sa kailangan kong isakripisyo. Para lang matapos na yung sakit na ginawa nila. Kailangan ko silang tiisin. Kung nahihirapan ka ng ganyan, bakit hindi mo sila kausapin? Sabi ni Ella habang nakatingin pa rin sa libro niya. Hindi yung iiyak ka dyan kapag nabasa mo text nila. Napasibangot ako sa sinabi niya. Chismosa tong lokaret na to, paano naman niya nasabi na sila nga ang nag-text sa akin. Wag mo nga akong pakialaman. Inis na sabi ko at hinarap ulit ang cellphone ko. Sa pagkakataon na to, message naman ni Yuri ang binuksan ko. Siya kasi ang may pinakamaraming text sa kanilang lahat. From Yuri. Message, let's talk. Please. From Yuri. Message, JJ. I need to talk to you. From Yuri. Message, miss you. From Yuri. Message, Aishitaru. Hindi ko na tinapos ang pagbabasa. Bigla na lang kasing sinara ni Ella ang libro niya. Nang padabog. Taka ko siyang tinignan pero nakatingin lang siya sa kawalan. Sabihin mo, Lee. Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. May pag-asa ba si Yuri? Sa'yo. May pag-asa? Tumingin ako sa ibang direksyon. Hindi na pumasok sa isip ko ang tanong na yan. Lalo nung inamin ko sa sarili ko na ang mahal ko talaga ay yung hari ng mga demonyong ulupong. Hindi ko alam. Halos pabulong kong sabi. Alam ko yung nangyari. Nakarating sa akin yung ginawa nila sa'yo. Hindi pa rin ako tumitingin sa kanya. Masyadong sariwa ang lahat para pag-usapan. Ngayon, apektado pa rin ako kahit itanggi ko. Masakit pa rin sa akin. Hindi sa kinakampihan ko sila. Pero sana pakinggan mo din yung paliwanag nila. Lalo na si Yuri. Parang nagmamakaawa ang boses niya. Naniniwala akong hindi niya kayang gawin yun. Gusto ko ding maniwala. Gusto ko pero paano? Paano kung napatunayan na nila sa akin na kaya nga niyang gawin?
Ayoko ng pag-usapan pa. Tumayo na ako para sana ayain na si Percy pero agad. Nahumarang si Ella. Makinig ka muna. Mahinahon pero madiin niyang sabi. Bakit mo ba ginagawa to? Hindi naman tayo magkaibigan para maging concern ka sa'kin. Nang ganyan. Hindi ako concern sa'yo. Concern ako sa kanila. Nakikita ko sila. They are not the same section as that new. Sabi niya nagpatigil sa'kin. Although nag-iba. Naman talaga sila buhat nang dumating ka. Ano bang gusto mong sabihin? Mahinahon kong tanong. Aaminin ko sa'yo na inggit ako sa'yo. Maybe until now I still do. Tumingin siya. Sandali kila Percy at muli akong hinarap. Totoong mga basagulero ang sections. Nakilala ko. Kahit sila sa loob ng room nag-aaway-away. Pero nung dumating ka yumuko siya. Without any hesitation, pinagtanggol ka nila. Bagay na hindi nila ginawa sa'kin. Nagkasundo sila bigla at minsan na lang magsuntukan sa loob ng room. Kaya pala minsan nabanggit nila na hindi ganun ang ginawa nila nung nasa kanila pa. Si Ella. May kung anong kumiliti sa puso ko pero agad ding nawala yun nang maalala ko. Bahagi lang ng pagpapanggap nila yun. They even smile while walking home at parang normal na magbabarkada na hindi ko pa nakikita sa kanila dati. Nagpilit siya ng ngiti. Ang laki ng inggit ko sa'yo. Nasa akin ang atensyon nila dati pero hindi ko nagawa sa kanila yun tapos ikaw, sa sandaling panahon ang laki ng epekto mo sa kanila. Now, understand her. Kaya pala ganun ang ginawa niya kay Sin, kaya gumawa siya ng paraan para siya ang mapagbintangan dahil alam niyang apektado ako at maaring gumawa ng paraan. Ibang klase. Ang talino niya. Pero ngayon, hindi na sila ganun. Nagtama ang tingin namin sa isa't isa. Nawalan na naman sila ng buhay. Laging nag-aaway at nagtatalo sa loob ng classroom. 3 teacher na ang tumanggi na turuan sila dahil nag-aaway-away sila. Habang nagkaklase. At anong gusto mong gawin ko? Maihalong inis sa boses ko. Pumasok ako at ipakitang okay na ang lahat. Gusto mong patawarin ko sila, ganun ba? Pumasok ka at pakinggan mo ang paliwanag nila. Huminga siya ng malalim. Bigyan mo din ng pagkakataon si Yuri. Napasinghap ako ng di oras. Bakit mamatay niyang ipagpilitan si Yuri? Inutusan ba siya ng red-haired nerd na yon para sabihin lahat ng to? Akala ko ba mahal mo pa rin si Yuri? Bakit mo siya pinagpipilitan sa akin? Mali ako. Mabilis niyang sagot na bahagyang nagpataka sa akin. Akala ko din siya. Patalaga pero bigla na lang may pumatak ng luha sa isang mata niya. Nung nawala sa akin si Aris dun ko na na-realize ang lahat. To wala na sila ni Aris. Pero wala naman siyang binabanggit kila Tita Gemma. Hindi ko rin naman sila nakikita. Kaya wala akong balita sa kanila. Pero ang alam ko nung nasa ospital si Aris andun. Din si Ella. Kailan kaya sila naghiwalay? Huli na para sa akin at kay Aris. Masakit pero ganun talaga di. Pinunasan niya ang pisngi. Huwag ka sanang magaya sa akin. Kinailangan pa niya kong iwan para realize na mahal ko talaga siya. Umiti siya sa akin na walang halong kaplastikan. Deserve din ni Yuri na maging masaya pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin. Unti-unti siyang tumalikod sa akin at naglakad paalis. Naiwan akong nakatanga habang nakatingin sa kanya. Umurong ang dila at tapang ko ng ganun-ganun lang. Sa kabila ng pagkainis ko, naaawa pa rin ako sa kanya. Akala ko kasi talaga nung una si Yuri pa rin ang mahal niya dahil sa ginawa niyang pag-amin. Tapos ang ending. Aris the horoscope na pala ang laman ng puso niya. Yan kasi. Midnight convo pa kayo ah. Ha ha. Tinignan ko ulit si Ella at nakita kong kasama na niya si Freya. Ibig sabihin tapos na sila mag-usap. Agad kong hinanap yung stepbrother kong baliw. Hindi naman ako. Nabigo dahil nakayuko siyang naglalakad palapit sa akin.
Parang binagsakan ng langit at inginudmod sa lupa ang itsura niya. Bagsak ang mga balikat at kulang na lang umiyak siya ng malakas sa harap ko. Gusto mong magpunta sa King's Ground, di ba? Tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. Sana, pero parang mas kailangan mo yun. Alanganin kong sagot. CJ. Tara. Walang buhay niyang sabi. Pakiramdam ko, kakailanganin ko ulit yung alak na ininom ko dati. Pero hindi para. Sa'kin, mukhang para dito sa kasama ko.